Sa isang napakagulong bayan, isang batang lalaki ang hindi magkanda o gaga sa pagdadala ng mga serbesa sa kanilang customer. Nilapitan nito ang isang maskuladong lalaki at tinanong kung siya pa ba ang paglilinisin nito ng mga bangkay pero sinaktan lang siya nito, hanggang sa dumating ang isang lalaki na siyang nagpabagsak sa grupo ng bandido, bagay na ikinamangha ng bata. Pagkatapos ng nangyari ay bumili ito ng alak at humingi ng tubig. Kinagabihan ay nangaso ito at nanguha ng prutas para makakain nang biglang dumating ang isang duwende. Kinakausap ng duwende na nagpakilalang Puck ang lalaki, ngunit hindi siya pinapansin nito at sinabi pang dudurugin siya kapag hindi siya tumigil, kaya umalis na lang si Puck. Naglakad na muli ang lalaki sa kalagitnaan ng dilim habang pumapatak ang ulan. Nadaanan siya ng mag-amang sakay sa karuwahe at inalok siyang sumabay pero tinanggihan niya yun at sinabing para rin yun sa ikabubuti ng mag-ama dahil sa masamang espiritu na nakasanib sa kanya. Gayunpaman, sinabi ng matanda na palaging katabi niya ang Panginoon kaya walang dapat ikatakot. Samantala, ibinalita ng bandido ang tungkol sa paglaban sa kanila kanina ng lalaking may kakaibang lakas pero hindi iyon mapaniwalaan ng kanilang amo. Habang sakay sa karuwahe ay umiral na naman ang kadaldalan ni Puck habang inalok naman ng batang babae ang lalaki ng maiinom na alak na sila mismo ang gumawa pero tumanggi ito at sinabing maraming panganib sa daan lalo na at gabi. Nagpakilala ito bilang Guts kaya sinabi na rin ng matanda ang pangalan nilang mag-ama, siya si Adolfo at si Colette naman ang kanyang anak. Patid ni Adolfo na hindi masamang tao si Guts pero isa itong mersenaryo. Hindi sang-ayon si Adolfo sa ganong gawain, ang pumas lang para sa pera kaya pinayuhan nito si Guts na itigil na iyon dahil sa ganon namatay ang pamangkin nito 5 taon na ang nakalipas. Dagdag pa ni Adolfo na kung nabubuhay lang iyon ay baka may pamilya na yun ngayon at masaya sa buhay. Para naman kay Guts, swerte pa rin iyon dahil nagawa niyon ang gusto sa buhay bago namatay. Umidlip muna si Guts hanggang sa managinip ito na aatake siya kay Griffin kaya nang magising ito ay nasa pool nito ang totoong umatake sa kanya, ang incubus na isang uri ng masamang espiritu. Sinabi ni Guts na iyon ang tinutukoy niya kanina kaya ayaw niya sanang sumabay sa mag-ama. Maya-maya pa ay bumaba si Guts sa karuwahe dahil may naramdaman itong kakaiba at sinabi sa mag-ama na manatili lang sa loob, ngunit dahil biglang nagulat ang mga kabayo ay bumaba si Colette kaya nadamay ito sa pag-atake ng mga masamang espiritu. Dahil doon ay sumugod si Guts sa mga ito sa kabila ng dami ng mga kalaban, gamit ang malaki, makapal, mabigat, at magaspang na espada. Humanga si Puck sa kanyang nakita pero nang lingunin niya ang mag-ama ay isa na ang mga iyon sa mga dapat kalabanan ni Guts. Habang naglalakad ang grupo ng bandido ay napansin ng mga iyon ang kaguluhan, ngunit nang lumingon ang dalawa ay isa-isa nang nilalamon ng masamang espiritu ang mga kasamahan nila. Samantala, gamit ang napakalaking espada ni Guts ay inatake nito ang mga masamang espiritu at kasabay ng pagliwanag ay ang pagkatalo ng mga iyon kaya naglakad na muli si Guts. Habang naglalakad ay walang tigil ang naririnig niyang mga boses na nagsasabing hindi siya patatahimikan ng mga ito kahit saan man siya magpunta at hindi siya makakatakas hanggat nasa leeg niya ang tatak na iyon. Habang patuloy na sinusundan ni Puck si Guts ay nalaman nito na sa ganoong mundo naninirahan si Guts. Kinaumagahan ay hinarang siya ng animoy mga kawal na nagpakilala bilang mga Holy Iron Knight ng Holy See at sinabing naroon sila dahil sa utos ng Miracle Certification Bureau para dalhin si Guts sa Holy See. Dagdag pa ni Lady Farnes na hindi masasaktan si Guts kung sasama ito na maayos, ngunit sinabi ni Guts na wala siyang natatandaang gumawa siya ng anumang bagay para hulihin siya ng pari. Doon sinabi ni Lady Farnes na may nakita silang katawan ng mag-ama at ng iba pa habang sinusundan nila si Guts, kaya ipinag-utos nito sa kawal na dakpin ito. Pilit na lumaban si Guts sa mga ito kaya nasaksihan ni Farnes kung paano makipaglaban ang itim na eskrimador. Dahil sa dami ng natalong kawal ay humingi si Azon ng basbas mula kay Farnes para umatake, kaya naman maya-maya pa ay pinatabi nito ang mga kawal at siya ang nakipaglaban kay Guts. Iniwasan ni Guts ang bawat pag-atake ni Azon pero dahil sa sumasakit niyang hita na sanhi ng tama ng espada kanina ay hindi makakilos ng maayos si Guts. Sa sunod na pag-atake ni Azon ay hindi na alam ni Guts ang kanyang gagawin dahil halos hindi niya na maramdaman ang mga paa niya kaya tumakbo na lang ito palapit kay Lady Farnes, ngunit tinamaan ng kahoy ang binti niyang may sugat at ang espada naman ni Farnes ay sa kanyang balikat na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang malay. Bago tuluyang bumalik ang grupo ay sinuri muna nila ang mga bagay na nasa katawan ni Guts. Dinala nila ito sa kanilang lugar sa ilalim ng utos ni Lady Farnes para magbigay ng ilang katanungan kay Guts bago ito tuluyang dalhin sa Holy See. Tinanong ito ni Farnes tungkol sa banda ng Lawin, ang banda ng mga mersenaryo na inupahan ng Midland. Isang piling puwersang militar na may hindi mabilang na mga tagumpay at ang kanilang husay ay sinasabing walang kapantay. Ngunit nagplano sila ng pagtataksil laban sa maharlikang pamilya kaya naging wanted ang mga ito.
Naglaho na lang bigla ang mga iyon at wala nang narinig na balita. Ang tanging alam lang ni Farnes ay may ilang mga nakaligtas at pagkatapos maglaho ng pinunong si Griffith, sinasabing isang babae ang pumalit doon para mamuno. Isa pa, ang kapitan umano ng banda ng Lawin ay may napakalaking espada na kayang pumatay ng daan-daang katao ng ganon kadali, at mukha umanong tugma kay Guts ang paglalarawang iyon. May isa ring bagay na nakita mula kay Guts, isa na maiisip na nasa pag-aari ng isang erehe. Nagpatuloy ang interogasyon pero sinabi ni Guts na isa lang iyong pag-aaksaya ng oras dahil wala rin naman siyang balak na magsisi at sa tingin niya ay wala rin ang mga itong matututuhan kahit sagutin pa niya iyon. Galit na galit si Farnes sa sinabi ni Guts dahil sa paglapastangan nito sa kanya bilang commander ng Holy Iron Chain Knight. Ngunit para kay Guts kahit paanong posisyon umano ni Farnes ay wala ring magagawang pagtatanong sa kanya kaya mas lalo pang nagalit ang commander at paulit-ulit siyang hinampas ng bagay na hawak nito. Dumating doon si Nazan kaya sinabi ni Farnes na ibalik na si Guts sa kulungan at gamutin ang mga sugat. Sa paglubog ng araw habang nakakulong si Guts ay biglang naglabasan ang masasamang espiritu kaya hindi niya alam ang kanyang gagawin sapagkat wala siyang hawak na armas. Biglang dumating si Puck dala ang susi ng kulungan kaya nang makalabas ay agad itong nagtungo sa tent ni Farnes upang kuhanin ang kanyang mga gamit. Walang pakialam si Guts kahit mapatay pa umano niya ang lahat ng naroon sapagkat may isang tao siyang kailangang mahanap kahit paanong mangyari kaya gagawin niya ang lahat sa sino mang susubok na pumihil sa kanya. Nang makarating sa tent ay nakita niya si Farnes na paulit-ulit na hinahampas ang sarili at saka humingi ng tawad sa Panginoon. Nilapitan niya ito at sinikmura ang dahilan para mawalan ito ng malay at saka kinuha ang kanyang mga kagamitan. Kumalat sa lugar ang balitang nakatakas si Guts habang natutupok ang tent. Kinironggan ni Azon si Guts na bitbit si Farnes upang gawing panakot sa mga kawal. Dahil sa takot na mga itong may mangyaring masama sa commander nila ay hinayaan nilang makatakas si Guts sakay ng kabayo pero sinundan ito ni Serpico. Nang magkamalay si Farnes ay pilit iyong kumakawala ngunit wala itong magawa kaya natawa na lang sa kanya si Puck pero hindi pala nakakakita ng duwende si Farnes. Samantala, habang sinisimpat ni Serpico si Guts ay nanlaki ang mga mata nito dahil sa mga masamang espiritu na nasa likod niya. Nang lumampas ang mga iyon kay Serpico ay nataranta ang sinasakyan nitong kabayo kaya nahulog ito at nagtaka kung ano ang mga iyon. Naabutan na ng mga masamang espiritu si Guts kaya agad nitong binunot ang kanyang espada at kinalaban ang mga iyon habang sakay pa rin sa tumatakbong kabayo. Maya-maya pa ay bumaba na sila sa kabayo upang makalaban ng maayos si Guts at saka sila pumasok sa isang abandonadong gusali. Nakarating doon si Serpico na nagtataka pa rin kung anong klaseng nilalang ang mga iyon. Narinig ni Farnes ang pagdating ni Serpico pero nang lumapit ito sa pinto ay bigla iyong nabuksan ng mga humahabol kay Guts kaya napatakbo na lang ito sa takot. Nakarating si Farnes sa silid ng isang lalaki at nakiusap siyang kalasin nito ang tali sa kamay niya, ngunit pagkain ang tingin nito sa kanya. Dahil doon ay tinutukan ito ni Guts ng espada at kinalaban. Sa dami na ng nakain nitong tao ay uhaw na uhaw pa rin iyon sa karne kaya sinabi nito na lalamunan niya si Guts at saka isusunod si Farnes tulad ng isang babaeng nakadisplay sa pader ng gusali. Nilapitan iyon ni Puck at doon nito nalaman na totoong tao iyon na nakapreserba, at nang hawakan niya iyon ay nakita niya kung anong pinagdaanan ng babae noon. Galit na galit ang lalaki dahil hinawakan ni Puck ang babae kaya agad itong sumugod hanggang sa tuluyan na itong mapabagsak ni Guts. Napatakbo na lang si Farnes dahil sa kanyang mga nasaksihan at sinubukang tumakas sa pamamagitan ng pagsakay sa kabayo, ngunit maging ang kabayo ay naging isa na rin sa mga masamang espiritu kaya bigla siyang inatake nito para kainin. Napasigaw si Farnes kaya nang marinig yun ni Guts ay agad itong pumunta para tapusin ang kabayo. Natigilan si Farnes at habang naglalakad ay naisip nito kung gaano siya kahina dahil wala siyang nagawa. Maya-maya pa ay dumating na si Serpico kaya ipinag-utos ni Farnes na paslangin si Guts pero hindi siya sinunod nito sapagkat hindi naman umano nito alam ang nangyari. Dahil doon ay sinampal ito ni Farnes sapagkat hindi sinunod ni Serpico ang utos niya bilang commander. Habang naglalakad paalis ay iniisip ni Farnes na kailangan niyang mapatay si Guts.